Tawa ko, di ba? Puta na wala yung aircon. Pitin na natin. Tutul pa nga. Katapusan ko na ba? What is up, Potseros? What's up sa inyo mga patatas? Babalik tayo guys syempre sa ating panibagong video. Matagal-tagal na tayong hindi nakapag-car vlogs boys. So magbabalik na tayo ngayon dahil na nakabangon na ulit tayo sa trahedyang ating dinulot, no? Anyway boys, update ko kayo kung ano na yung mga nangyari sa mga sasakyan natin. Ano na yung mga sasakyan natin, nasaan na si Barak, asan na si Osama, asan na yung dalawang mga SIR, ano yung kwento ng Jazz, asan na yung Pajero. Ngayon sisimulan ko lahat, ikwento lahat boys, no? Kung naalala nyo yung kung saan tayo tumigil ng pag-vlog boys is yung kay Osama, no? Pangalan niya dati si Alex, no? Pero name niya ngayon si Osama na siya, no? Dahil mamaya explain ko lahat. Tapos kung makikita nyo rito, ito yung bago nating sasakyan boys. Ito yung ating Honda Jazz 2014 ata 2013-14, di ko maalala. Nga pala boys, no, ika pa rin ako maglakad from the aksidente, no? So struggling pa rin tayo pero kaya naman. Anyway boys, ito yung ating panibagong project car. Next vlog asikasuhin natin to. Share ko sa inyo ano yung meron sa kanya. Pero simulan muna natin tong vlog na to doon sa pula nating SIR, no? So kung naalala nyo, name niya si Alex boys, no? Ngayon, iba na pangalan niya. Siya na si Osama, no? Bakit Osama? Si Osama Bin Laden. Doon ko hinango yung pangalan niya kay Osama Bin Laden. Ito, nandito pa rin yung ating Revo. Ito yung family car. At nandito si Osama boys. Kasama yung kanyang mga pusa. Kayo pala mga kumakas ka sa hood ko Ilang kayo, nagliligawan pa kayo rito. Ito yung kumbaga ito yung pinaka garage queen sa lahat ng sasakyan natin. Hindi, actually may isa pa pala doon. Yung ating Hayabusa, Suzuki Hayabusa. Ayan yung Hayabusa natin boys. Si Obama naman yan. Ito naman si Osama. So bakit Osama yung name ng panibago nating sasakyan boys? Itong pula nating SIR. Kasi winiled out na natin siya. Kung ngayon kung maalala nyo boys, ako very fan talaga ako. As in very fan ako talaga ng all stock. Clean look, period correct. Pero kasi ang problema dito sa SIR na to is naka-carbon roof siya, no? So nung nakuha ko siya, naka-carbon roof na. So ayoko na go through the process na ipapa-steel hood ko siya. Gusto ko ipa-body color. Unang naplano, kung naalala nyo, ipapa-body color ko yung bubong niya, no? Pero kasi, malamang sa malamang, hindi na naman magiging maganda yung kinalabasan nung pagka-steel hood niya o kaya pagka-body color. So, mangyayari, pahilamusan ko ng buong sasakyan, mafa-fuck up na naman, and nananahimik na yung kotse, di ba? Maganda na yung pintura niya. So, ang ginawa ko sa kanya, boys, ito na. Binuhay na natin yung pagka-all carbon niya. Kaya hindi na siya si Alex, boys. Siya na si Osama. Osama Bin Laden. Pero tawag ko sa kanya, boys, si Osama lang. Meron tayong mga mugs dito. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay ito. Meron tayong TE37 dito na naka-champiro. Dito naman meron tayong naulanan na Rega Master. Ayan, boys. Ito naman yung 16s. Actually, para to sa Jazz. Naka-Rega Master din naman to, boys. Ayun, no. Pero magkaiba lang yan ng offset. So, titignan ko pa kung kanino which is which, no? Dyan lang yan. Pantago natin yan kapag if ever may mga naumay na tayo, saka natin gagalawin yung mga yan. Isang beses ko pa lang kasi na-vlog to, tapos na-aksidente na ako, diba? Ngayon, lumipas yung mga 3 months, 2 months, ito na yung mga pinagagawa sa kanya. Hindi ko na kayo na-update, boys. Back to vlogging na kotse na ulit tayo. So, syempre, unbox muna natin tong sasakyan na to. Dito agad sa likod. Pero, tignan mo naman. Ey! Agay! Sheesh! Damn! Ginawa natin dito, boys, is pinalitan natin ng carbon trunk. Naka-carbon trunk na ba to dati? Oo, ata no, naka-carbon trunk. Pero pinalitan ko kasi ng carbon trunk to, boys, dahil stage 21 tong carbon trunk na to. Tapos nilagyan ko rin siya ng access wing. Basta mamaya, explain ko sa inyo lahat. Unbox muna natin siya. Na graphene coating na to. Shoutout sa DXD. South Detailing sila ang nag-handle ng pagpapakintab para kay Osama. Though sobrang kintab naman na ito dati, pero pinaputok lalo nila Ma'am Erica, no? So syempre unbox muna natin to, boys. Nakikita nyo to madalas sa TikTok, sa Facebook, pero sa YouTube kasi hindi ko pa na-introduce ng maayos, no? So papakita ko muna sa inyo. Dito pala, boys, ma-share ko lang rin sa inyo. Dito pala meron tayong 16s na gulong. Para naman to sa... Saan ba to? Para saan? Sa Jazz ata to. Hindi ko maalala. Tapos dito meron tayong stock mugs ni Cory. So dito ko na rin muna nilagay. Tapos andito yung SA3R Super Advan Racing na 4 tri-spoke. Hindi ko rin alam para saan to, no? So dyan muna yan. Tapos kung makikita nyo, boys, next vlog, share ko sa inyo ano yung parang naging deal namin doon sa Jazz. Pero ito yung full exhaust ni Barak. So hinugot natin yan syempre. Dahil regalo sa atin yan ni Nitro Fuse. Sa atin lang yan. Tapos andito naman yung ating Hayabusa, boys. Ito matagal-tagal ko nang hindi nagagamit to. Dahil hindi pa ako nakakapag-motor pala.
siya. So dito lang muna siya sa Super Garage Queen. Dito lang siya, hindi arawan. Sana hindi dinadaga. Kasi yung mga pusa, magbantay kayo ng daga. Huwag niyong padagain to. Di ba? Pero nakakamiss to boys, oh. Nakakamiss magmotor, no? Soon magmamotor ulit tayo. Tapos may mga pyesa lang tayo dyan ng mga Pajero, na makina ni Cory. Pakita ko na lang rin sa inyo boys, no? Originally, ito talaga yung makina ni Cory sana, no? Pero parang gusto ko kasi mag black top, eh. So abangan nyo na lang, no? Pero may makina tayo dyan. 4AFE. Galing sa big body naman yan. Nakakamiss si Obama boys, eh, oh. 1,340cc na big bike. Halimaw sa lakas. At excited ako ipakita sa inyo to kasi sobrang dami kong pinaggagawa dito. Sunday rin pala ngayon boys, oh. So malamang sa malamang may tambay mamaya. So tingnan natin kung ano mangyayari. Kinagandaan dito sa SR na to boys, yung mga side mirror na ito makunat pa. Hindi tulad nung sa kay Barak. Kay Barak kasi boys, parang pag tinupi mo, mababasag na eh. Pakinggan natin yung kanyang tunog. Malamang sa mga nakapanood, sa mga nakafollow sa TikTok, sa Facebook, alam nyo na kung anong ginawa natin dito. Pero tignan nyo pa rin, no? Okay, first start in 2 months. Nakita ko na lang rin pala sa inyo boys kung ano yung pinalagay natin sa kanya. Kasi baka mamaya gabi na hindi ko na mapakita. Pero naglagay tayo ng underglow pa sa kanya. Kita ba? Ayan, no? Galing yan sa Lit 63, no? So, more on that sa mga susunod na video. Introduce ko muna sa inyo ngayon si Osama. Pakinggan natin. Damn! Ngayon boys, naiintindihan nyo na bakit Osama yung kanyang pangalan. Bakit Bin Laden? Kasi dumadagundong. Grabe! Nalalaglag yung mga alikabok. Okay na nandiyan sa'yo, no? Next vlog gagawa natin ng full review to. Okay? So tulak muna natin yung Osama. Si Osama, labas natin. Tara. Titigan boys, oh. Nilagyan ko pala ito ng mga rich potato banners. Ayun, oh, pang. Meron din doon, bam. Yung Pajero meron din. Saka si Cory meron din. Yung mga Mio natin. Basta lahat may mga banners. Ayun, oh, pang. Okay boys, kung maririnig nyo ngayon, naka scav tayo, no? Kung naalala nyo si Barak, full exhaust, tahimik. Pambalagbagan natin to boys, no? Ito maingay talaga. Nakaka-lovers. Basta sobrang tigas. Mamaya na ako mag-vlog pa lang. Ingay, ang hirap mag-vlog. Okay boys, so nandito na tayo ngayon sa UP. Bago natin patayin yung ating sasakyan, bago natin patayin si Osama, paparinig ko sa inyo yung kanyang menor. So ngayon pala naka-scav tayo boys. Ayan, naka-scav tayo. Yung menor na ito boys, pinatono ko na kasi to. Ayan, oh. Yung may menor boys, oh. Humihinga. Ayan. So kung naalala nyo, ito kasi naka-box na to, naka-programmable box na to. So basically pwede na siya matono, no? So ito yung pinatono sa kanya. So anyways, muna natin yung vlog. Patayin natin si Osama. Labas tayo, tara. Anyway boys, ito yung final form. Hindi pa naman final form ni Osama to, no? So kung naalala nyo last vlog, naka spoon na 16s, OEM chin na carbon, walang wing, tapos by interior. Basta share ko sa inyo boys ano yung mga pinagagawa ko dito kay Osama ngayon. Unang-unang ginawa rito sa kanya boys is pinalitan ko yung kanyang chin, no? So kasi kung makikita nyo dito, meron siyang carbon hood. Tapos nung vinlog natin ito, naka-carbon na OEM chin, no? So para sa akin, medyo pangit yung itsura na parang mong sinandwich yung bumper, eh. So ako ginawa ko hood lang, tapos body color na lahat. Ayun, pang. Para sa akin mas ideal yung ganitong itsura dahil onti lang din nag-charge speed na chin. Tawag pala sa chin na to boys is charge speed. Kinuha na rin natin yung kanyang white plate, so mas malinis na kasi yung white plate na ito dati boys balagbag na, parang UP na. Pinalitan natin, no? Tapos naglagay na rin tayo ng Honda base plate. Tapos pinalitan natin ng mga brand new na mga headlights boys. Ayun, pang. Alam mo naman mahilig ako sa mga brand new na mga headlight kasi tingin ko talaga kapag malinis sa headlight mo boys,
Ito talaga yung nagbibigay at tindig sa sasakyan. Kasi ito yung parang mata niya eh. Nga pala boys, so, kung nakikita nyo yung pintura, boys, sobrang kintab na ito sa personal. As in, natambak pa to pero nakaka-car cover naman. So, ayun yung kintab niya boys, oh. Pang. Kintab check. Sakit sa mata eh. Pero nag-graphene coating kasi ito na again nila DXD. So shoutout sa kanila. Sobrang ganda ng pagkakatirada na nila. At napakatikas na iba yung kulay ng red na ito sa kung saan yung nakikita nyo ngayon, no? Tapos nagpalit na rin pala ako ng mugs boys, no? So kung naalala nyo, ito yung Calchapi ni Barak. Nilagay ko dito yung Calchapi niya para sa akin mas bagay kasi red on white. Tapos ang goma pala natin boys is 21550 15s, no? Ayun, no? Bang. Napakataba par. Fitment check. Bang. You know, walang spacers yan boys pero latag na latag oh. Uy, tingin mo yung pintura nito par. Grabe ka latag no. Ayun oh. Uy. Naglagay na rin pala ako ng Doc VTEC. Walang stickers to na Doc VTEC boys. Ayun oh. Nagkakabit na rin tayo para naman mas kompleto yung kanyang itsura no. Ano na siya, as one na siya no. Hindi ko na minismatch yung kanyang mugs. So pinantay ko na yung mugs niya ngayon. So okay na siya tignan no. Para sa mga hindi may trip ng mismatch na mugs, kinumpleto na natin siya. Tapos ayun, again naglagay tayo ng banner, Rich Potato, syempre para may sariling pangalan yung ating sasakyan. Ayun, sa likod nagba-base plate na rin tayo ng Honda. Tapos kung maalala nyo pala boys, dati diba naka chambered muffler tayo. Ngayon inalis na natin all the way. Ayun oh, may pusa pa dito. Shut up. Ayan boys, nandyan na sa dulo yung kanyang tambucho no. So dahil nga siya na si Osama, pinaingin na natin yung mismong sasakyan no. Dahil pang balagbagan na natin to. Tapos naglagay lang ako ng access wing. Hindi ko alam boys kung ganito ba dapat yung pagkakalagay ng access wing. Kasi DIY lang namin nakakabit to. Ganun ba talaga? Ganito ba talaga kataas? Ayun no. Or medyo nakababa dapat. Hindi ko rin sure boys pero ito kasi yung pinakalapad niya. Kasi kapag binaba ko pa to, nakaangat naman yun nandito. So parang ito na yung perfect form niya. So hindi ko alam kung tama ba o mali. Pasensya na kayo boys, pero nakakabit na yan. Punta naman tayo sa panlabas na anyo boys. Yun lang naman no. Wala man ako masyado binago dito sa kanya. Lagyan natin mga stickers, mga Rich Potato. Syempre atin to. Support your own. Comment down below boys kung ano ba ang mas pogi na chin pala. Kasi ang tagal ko na nagiging debate sa sarili to. Binabangungot na ako nito. Mas bagay ba na naka OEM chin or charge speed na chin? Ano mas bagay para sa inyo? Okay, punta naman tayo ngayon sa engine bay niya. Pakita ko sa inyo yung engine bay boys. Alam ko may mga ilan din ako nilagay dito sa kanyang engine bay. Ang na-aksidente pala ako boys, binibenta ko si Osama no. Kasi pinipili ko kung ano ang mas maganda kung magpa-operation or benta ko lang to. Pero nung patay ako ng mga panahon na yon, gusto ko ibenta to no. Pero kasi ngayong buhay na ako, nakita namin boys kung gaano kakinis talaga tong sasakyan na to. Ayun no. Gandito par. Boom. Kung ano yung kintab na ito boys, ganun din ang kintab na ito. Ayun no. Walang halong biri boys ha. Buksan natin likod. Ayun no. Medyo humulas lang tong door catcher na to. Kaya kailangan natin ipatubos. Ano tawag dun? Ewan ko na tawag dun. Tungkol? Ewan ko. Kailangan lang ibalik sa silver. Pero boys, tignan mo naman. Hanggang dito to yo. Kung anong kintab na ito, ganun din ang kintab na ito boys. Grabe ang gumawa ng pintura na ito talaga. Ay pala, since nandito na pala sa interior, kung maalala nyo last vlog, naka HKS interiors no? So ngayon binilihan ko siya ng full set interiors ng zigzag no? So well, para sa akin mas gusto ko lang talaga yung zigzag. Ayan, naka-zigzags na rin siya. Hanggang dito sa likod boys. And fresh tong zigzag na to boys. Hindi siya yung parang sinut lang. Ito wala pang halos lukot-lukot. Tsaka kinabitan ko rin to ng mga seat belts para kompleto siya. So yung last vlog wala na tong mga seat belts eh. So kinabino natin. Binilang ko rin pala to ng kanyang sariling matting no. So ito yung matting niya boys, Hypotech mat. Hanggang dun sa kabila. Tapos dito rin sa likuran no. O bakit ba Hypotech mat? Yung nilalagay ko. Wala boys, parang nakasanayan ko lang talaga na Hypotech mat kasi parang ito yung shoot na shoot talaga para sa sasakyan na to no. Tapos binilihan ko rin siya ng SR3 na upuan boys. Ayan, so ito yung kanyang orig na SR3. Mura ko lang rin nakuha to boys sa tropa natin. Di ba? Yung mga kailangan ng pera. Medyo pagod na yung ano na ito boys oh. Pagod na yung seat belt eh. Fortunately enough nakascore tayo ng upuan para sa kanya. Medyo maalog lang ayan oh. Nakatanggal na pala to. Hindi na pala maalog, tanggal na. Pero pwede pa naman no.
Orig-orig pa rin naman. At least orig, diba? Yan. Iba kasi yung kapag orig boys, kapit talaga, hindi siya maalog. Kapag nakabolta, pero ito maalog yung akin. Binilang ko rin siya ng orig na Momo tuner. At tatawag nila dito, o Momo Monte Carlo. Hindi ko alam hindi ko masyado familiar sa steering wheel. Kasi hindi ko masyado fan ng mga steering wheels. Yan, kung naalala nyo, wala tong ganito. No, so pag inalis mo to, kikita mo yung kulay red, tapos yung mismong carbon roof. Pag nakakatawa lang boys, kasi pag inalis mo to, ang kintab din dito. Makikita mo yung bakal dyan. Nakakatawa lang, sobrang kinis ng kotse na to. Tapos nilagyan ko rin siya ng rear view mirror. Medyo may tindig din. Tapos ito yung kay Lit 63. Siguro mamayang gabi papakita ko sa inyo kung ano yung tsura ng underglow. So pupush mo lang yan, magka-underglow ka na. Hindi masyado kita, umaga pa Tapos binilihan ko rin pala to ng Type R gauge boys. Ayan yung Type R gauge nya. Mapula pa lahat. So mapula pa yung nandito, mapula pa yung Type R dyan, yung mga red. Ayan yung mga binabayaran dyan. So naka Type R gauge na rin siya. Problema lang dito sa Type R gauge na to. Ang nakakapagtaka, nagpalit kami ng float ng gauge. Kasi naalala ni dati nakastock to na gauge, diba? So pinalit ako to ng gauge. Wala, palagi pa rin lobat, palagi pa rin empty yung gas niya. So next na solution dyan, palitan namin fuel floater, no? So yung floater, pinalitan namin floater. Wala, sira pa din. Hindi namin alam ano yung sira. Malamang sa malamang yung sending unit na. So kailangan natin address yan next time. So bahala na kung ano mangyari. Tapos ayun, naka 2 din gauge na rin. Alam ko ito naman na yung dati, no? Yun lang yung ginawa ko dito. Naglagay lang ako ng mga abubots. Shift knob, pinalitan ko pala yung shift ng Mugen na shift knob. Tapos ayun, no, punta tayo sa engine bay boys. Pakita ko sa inyo. Okay, dito naman sa engine bay. Actually wala pala akong masyado ginawa dito. Binilihan ko lang to ng cooling plate. Ayan, so makikita yung cooling plate boys. Kulang pa ng isa. Ano ba ginawa ko dito? Ayun, binilihan ko lang ng mga spoon na oil cap. Tapos Kank 2 na strut bar, no? So kasi nung nakuha ko to boys, wala tong strut bar So kapag SIR, parang pangit yung tignan kapag walang strut bar So binilihan ko ng strut bar. Meron naman ako nung OEM na strut bar, pero kasi yung OEM strut bar ko si boys, color black, no? Yung original color. So mas gusto ko na medyo silver and chrome yung dating ng ating, diba? Ayun, tindig din. Again boys, ang kinagandahan dito sa sasakyan na to, hanggang engine bay, napakakintab. Ayun, napakalinis ng lahat, diba? Tapos naka Alpha 2 headers, naka Skunk 2 na radiator, bago yung ano. Ito rin pala boys, bago rin pala to. Ayan, pinalitan ko rin kasi pangit ng tignan kapag medyo hulas-hulas na. So pinalitan ko niyan. Tapos nagpalit din pala ako ng, ayan, naglagay ako ng mga Project U na socks. Ayun, ba't ko ba binili to? Medyo mema lang tayo, no? So ayun, no? Pwede din, ayun, no? Pogi din. Dagdag kulay lang sa engine bay natin. Kasi nga boys, iniba ko na yung concept ng sasakyan na to, no? Ito na yung si Osama. Siya na yung pang wild look natin, pang balagbagan, pang car meet, pang ingayan. Kasi kung gusto ko naman ng pan-daily, kasi itong kotse na to boys, hindi ko na ito yung pan-daily. Dati boys, kung naalala nyo kasi, si Barak kasi, siya yung pang-daily natin. So kaya in-all-stock ko yung itsura niya. Ginandahan natin yung ride. Basta ginandahan natin lahat dun sa sasakyan na yun. Kasi ang main function ng kotse na yun is ano siya, pang araw-araw, yung madadala ko sa long drive. Ito naman, kaya ako ginanito yung itsura nito, kaya ako binalagbag yung muffler na ito. Kasi hindi ko naman na siya gagamitin boys for long drive, no? Meron naman tayong ando yung jazz natin. So ito, kapag dadalhin ko lang to kapag may mga car meet. Most likely, bihira nyo makikita si Osama na gamit ko kasi maingay talaga. Hindi talaga ako fan ng mga iingay na kotse. Ginawa ko lang yan kasi ito yung nakikita kong papatok sa vlogs natin ngayon. Kasi syempre tapos na tayo sa mga all stock Ngayon, balagbag concept naman tayo. Tapos pala boys, ayun, nagpalit na rin ako ng mga coilovers. Ayan, BC coilovers na rin tayo. So para malatag natin na maayos yung kotse. Ang setting pala nito boys is 12-10 ata ang coilover na to. So makikita nyo boys, very masikip sa ano, saktong-sakto lang. Uno na masikip to boys, alam ko yan. Unong masikip. Tas goma 21550, sobrang balagbag, di ba? Uy, pumasok pa na pusa dito. Excuse me. Pumasok na siya boys, sasama na daw siya. Pakita pala natin yung trunk. Hindi ko na rin nakita yung trunk kasi nito boys. Lipin natin yung trunk. Dati carbon hood din naman siya, pero ngayon kasi nagpalit ako ng stage 21 na trunk. Ayan boys, stage 21, no? Tapos ayun, no? Ano tayong mga kagamitan dito. Ito yung Type R gauge. Ito yung stock gauge siya boys, oh. Binibenta ko pala to if ever may mga gustong bumili. Murang-mura lang, 60k lang ang tinakbo. All working, no issues. Ayan, oh.
makabawi-bawi man lang sa gastos dito sa sasakyan na to. Is kapag naka-carbon hood kayo, wala masyadong kailangan mo hawakan yung ano pala. So ako meron akong ganito. Hindi ko alam pa saan ba galing to. Nakalimutan ko saan sasakyan galing to pero ayun nilagay ko yun dyan para if ever may kakalikutin ako dito sa trunk, di ba? Tapos kung gaano kakinis yung gawa nila. Grabe yung pintura na ito, no? Sino kaya nagpintura na ito? Grabe, ang ganda boys. As in, kinalas-kalas kasi namin to para ma-check kung may bangga or may mga na-repair o yung mga hindi naka-align na mga panels. Pero wala, toys. Grabe. Grabe ito sa sasakyan na to si Osama. Hanggang bumper, binaklas boys. Hanggang carpet, binaklas namin para makita kung may anomalya or what. Pero so far, wala naman. Diba? So, ayun boys. Suggest kayo kung ano pa yung mga pwede natin gawin dito. Siguro malamang sa malamang dito kay kakabit yung T37s na yun. So abangan nyo soon kung ano magiging itsura niya. Pero as of now, ayoko na kasi maglipat-lipat ng gulong. Baka iba na may fitment sa 215 50-15 dun sa 195-55-15. So depende kung ano magiging dating. Pero ayun boys, no, abangan nyo next vlog. Yung just na may vlog natin. Tapos yung next yung Pajero. Nakakabis mag vlog boys. Test drive natin boys. Simulan natin. Let's go. Okay boys, test drive natin ngayon si Osama. So kung naalala nyo, naka-box pala to ng P06 P27 pa yun na box. Hindi ko maalala masyado boys. So pinatono natin to. Pinalagyan natin ng, mamaya paparinig ko sa inyo. Ayun boys, so sobrang ingay lang talaga na ito kasi i-drive. Dahil siguro maglalagay ako ng picture sa kanya kung anong setup ng exhaust na ito ngayon. Pero sobrang ingay talaga boys, as in parang hindi ka makakatagal dito ng mga 30 minutes, 1 hour, or parang siyang nakakapagod daliin eh. Pero since nga hindi na natin gagamitin itong sasakyan na to masyado, pagtambay na lang natin to, kaya natin kinanito, no? Binalagbag natin. Pero kung if ever naman gusto natin ibalik sa mga stock setup to, pwede pa rin naman boys, no? Dahil lahat naman ng pang pyesa natin nasa bahay. Yung bumili tayo ng stock hood nito na steel hood, carbon trunk din. Ang natiiwan lang talaga dito boys yung sa ceiling eh dahil nga nakakatamad na magpa-paint, mawala naman sa akin tong kotse na to. Okay na siya ngayon. So isang puso lang natin yung pagiging all carbon niya, no? Okay? Okay boys, tara. Matawa ko, di ba? Puta na wala yung aircon. Tangina, umiinit bigla yung aircon niya. Ngayon, wala nyo, saan tayo pupunta? Puta, syempre rekta na tayo sa aircon shop boys. May buga siya pero ang lamig, ang hilaw. Fuck! Tangina, ano nangyari? Gastos na naman ah. Kanina eh, mataw-hataw pa kasi. Wala naman nangyari.
wala pa rin, hinahanap ko yung mali boys eh, wala pa rin, hindi ko rin makita ano yung mali sa aircon niya, bigla na lang nawala eh. So ngayon dalawa lang yan toys, either number 1 dyan fuse, o ya malamang sa malang belt to, tingin ko lang belt. Ngayon sa Corolla boys, yung compressor nandito, sa SR naman nandito yung compressor nila. Ngayon silipin natin kung may belt. Nakita yung tagas-tagas dito ya. Teka lang ay puta, tang ina, putol nga yung belt. Ito boys, nakita ko na buong ito yung belt. Putol ba? Tang ina, putol yung belt. Agoy, putol nga ya. Ayun putol nga ni. Ano to? Paano to? Kita ko agad na belt boys kasi ito, ewan ko kung nakikita nyo sa camera, pero may mga mga talsik ng goma. Kuha tayo ng cutter boys. Okay boys, since naputol yung ating belt, alisin natin yung belt. Alisin na natin. Agoy, putol pa nga. Katapusan ko na ba? Okay boys, nahugot ko na yung belt. Ito na yung belt. Ay nako, minsan ko na nga lang hatawin to boys. Ever since na to parang mga 5 beses ko palang pinapops and banks. Puta, nagpatay naman ako ng aircon. Kita nyo naman sa video, enough ko. Ay nako talaga, agoy talaga. Okay, abangan nyo next vlog boys. Dito ako natatapusin yung video. Shoot naman natin yung ating jazz. Let's go!